FYI, almost lahat ng Pilipino kayod kalabaw. Naniniwala naman ako dyan. And marami akong nakita mga tao, mga Pilipino talaga na sobrang grabe magtrabaho. Very hardworking talaga. And one of the best traits talaga ng mga Pilipino. However, syempre hindi lahat. Marami rin mga tamad. Ganyan, asa. Lalo na sa mga... Ayoko na magsalita. Anyway, pero ako, I've seen that mismo sa nanay ko. Nanay ko very hardworking. Especially nung namatay si Papa, nagkaroon siya ng leukemia. When I was 10 years old pa lang, si Mama na mag-isa yung kumakayod for us. Siya yung nagpaaral sa amin. Siya yung nagpo-provide sa amin financially, magkapatid. And lahat ng mga needs namin, siya yung nagpo-provide nun. And nakita ko talaga kung gano'n niya talaga pinaghirapan na buhayin kami magkapatid. Kasi imagine, at the age of 31, wala na siyang asawa, diba? Nabalo na siya agad, ganyan. So, kailangan niya kaming buhayin magkapatid. Ngayon, nagkaroon siya ng opportunity na magtinda sa palengke. So, nagtitinda sa palengke, nagbebenta siya ng baka. Kumigising siya mga 12 midnight or mga 1 a.m. Aalis na yun sa bahay ng mga 2:00. Hindi na namin naaabutan siya madalas. And then, uuwi siya mga tanghali. Magluluto siya ng tanghalian namin, pagkain namin, ganyan. Tapos, matutulog na siya mga 5:00. Yan, 5:00, 6:00, matutulog na yan. Pagtapos niya manood ng mga teleserye, ganyan. And then, ganoon na naman, gigising ulit siya ng mga 12:00 na madaling araw, aalis ulit ng mga 2:00. So, for 20 decades, ganun yung ginagawa niya. And walang day off yun. Hindi siya day off. From Mondays hanggang mag-Sundays, nagtatrabaho siya. And grabe, sobrang hardworking talaga ng nanay ko. And alam niyo yun, and masasabi ko talaga na si Mama talaga is one of the best examples talaga na hardworking na Pilipino. And alam ko marami din dyan na mga ganun din. But sometimes, being hardworking is not enough. If you are a hardworking person and alam mo yun sa sarili mo, definitely lahat ng mga pangangailangan mo, lahat ng mga daily needs mo, kaya mo i-provide yan, kaya mo diskartehan yan eh. And being a hard worker will make you a living. Pero working smart will make you a fortune. Of course, you don't want to work all your life. One day, you'll stop working, and then asahan mo yung SSS mo, yung pension mo. What if hindi na enough yun? What if hindi enough sa mga pang-check-up mo pag tumanda ka? What if hindi na siya enough sa mga medications mo, mga maintenance mo? What if hindi enough yung pension mo for your lifestyle, diba? So you have to work smart. Hindi ko din na-disregard yung mga kayod kalabaw. Actually, I salute those people who really work hard. Pero ang sinashare ko lang po sa inyo, of course, is you need to know how to work smartly. So paano nga ba yun? Paano ba mag-work smart? Ito sample I've met someone, she used to be a street sweeper, tagalinis ng daan. Binabayaran siya for 300 pesos per day, pero sobrang pagod na pagod siya kasi she has to sweep the street all day. So, umulan-umaraw yan. She has been working hard, and nakita naman ng mga boss niya yun na talagang tatrabaho siya ng mabuti. Talagang nililinis niya bawat sulok ng daan ng kalye, bawat mga piraso ng mga candy dyan, pupulutin niya yan. Pero alam niyo ba ano ginawa niya? Para mas kumita siya. Kinausap niya yung mga kapitbahay niyang walang trabaho, na naghahanap ng trabaho. So ngayon, i-recruit niya yung mga kapitbahay niya. So ngayon, what she did is pinasok niya yung mga kapitbahay niya. Ang dami nun. Pinasok niya yung mga kapitbahay niya, ang kapalit lang nun is kukurot lang siya ng 20 pesos per tao na yun. Okay, so instead na babayaran sila ng 300, they will be paid for 280 pesos per day kasi yung 20 pesos will be sa kanya. Okay? So imagine aside pa doon sa kinikita niya na 300 pesos per day sa paglilinis ng daan, kumikita pa siya from those people na ni-recruit niya daily ng 20 pesos each. Diba? So meaning, she works smartly para mas magkaroon siya ng extra income, ng other source of income aside from sweeping the street. That's what I am talking about. Ang dami kasi nag-comment na, hindi naman sila privileged katulad mo it's not about kung sino yung privileged or not. What I'm talking about is, gaano ka ka-smart. Alam mo yun? Ito another example. My cousin, he used to be a VA. So, nagtatrabaho siya as an IT for a specific company abroad. Ngayon, syempre nagustuhan yung trabaho niya, nitong employer, nagpapahanap pa ng mga ibang katrabaho din sa Pilipinas. Kasi syempre muna tayo din sa Pilipinas. So, dollar rate siya is being paid for... So, I think he is being paid per project. So, if he is able to finish, say for example, one website, he will be paid for like $100.
So what he did, since he has this client, nag-hire siya ng mga tao who will be doing the same thing, like gagawa ng website and all, ganyan-ganyan. So ngayon, syempre, babayaran siya per project ng $100. So instead na siya yung gagawa, nag-hire siya ng mga tao na gagawa ng website and then babayaran niya yung sahod nun. So say for example, binabayaran mo ng sahod yun ng 18,000 per month. So imagine, kung nakagawa ka ng 100 na websites and then meron ka lang 5 tao, magkano lang yung babayaran mo? So kung meron ka $100, nakagawa ka ng 100 na websites, that's roughly around $10,000. And that's a 550,000 in peso na siya. Pero magkano lang yung naging operating expense mo, yung sahod ng mga tao, tsaka yung mga kuryente. 'Di ba? So malinis na kaya mong kumita ng 300,000 a month kung makakagawa ka ng 100 na websites. Pero kung hindi siya nag-work smart, nag-work hard lang siya, magkano lang kitain niya? $100 lang. Diba? So that's what I am actually talking about, and hindi ko dinidisregard yung mga kapwa Pilipino natin na kayod kalabaw. I'm just encouraging you guys to work smartly.